Weak leader nyo, nakipag sagutan ng rektahan sa China. Partida, weak leader pa yan! Partida pa yan, weak leader daw siya! Anyway, pag-usapan natin yan maya-maya konti lang mga kutsero. Pero bago natin gawin yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ay, ito pala. Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga iba't ibang bangko at sa mga pawn shops dito sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Yung weak leader nyo dyan. Weak leader daw. Yung weak leader daw na ipagsagutan sa China. Naganap yan kanina. Sa saan ba to? Sa ASEAN. Di ba nasa ASEAN ngayon si Presidente? Nasa Indonesia. Ito yung nangyari. Kasi nagsabi ang China, China's premier warns countries to oppose a new Cold War. Ay, my goodness, may ganun. Ayan. Ano bang sabi kasi sa balita? Ito yung balita. Tahan natin. Jakarta, Indonesia, as top Asian and other officials convened for talks in Indonesia on Wednesday, China's Premier Li Qiang made a warning. Tigas ng mukha talaga. Nagbabala, no? Nag-angas na naman ang China. Made a warning and said that countries must oppose a new Cold War. Walang drama. Tatakot kayo, Beijing? Kasi kapag nagka-Cold War, mga kutsero, ito lang po ang mangyayari dyan. Mamamatay ang ekonomiya ng China. Ay, hindi. Tuluyan na palang mamamatay ang ekonomiya ng China pag nagka-Cold War. Bakit? Kasi wala maikipag-trade sa China eh. Pabagsak na economy ng China. So, diba? Tsaka bakit hindi si Xi Jinping ang humarap? Diba? May gusto ka palang ipasabi. Ba't hindi ikaw humarap? Imagine mga kutsero, world leaders ang nandito. Sa ASEAN Summit. Sa ASEAN pala. Meeting. World leaders to. ASEAN leaders pala. Mga presidente. Tapos ikaw, ang pinadala mo, official lang. Bastos. Anyway, ang sabi ng China, disagreements and disputes may arise between countries due to misperceptions. Misperceptions daw. Diverging interests or external interferences, sabi. To keep differences under control, what is essential now is to oppose picking sides, to oppose bloc confrontation, and to oppose a new Cold War. Takot sila ngayon. Takot sila. Nanginginig ang China ngayon, mga kutsero. Nanginginig si Xi Jinping. Nagtatago siya ngayon. Tingnan mo, wala siya sa ASEAN. Diba? Wala rin siya sa G20. Wala siya dun. Nagtatago kasi. Bakit? Kasi po, mga kutsero, tulad na sinabi ko kanina, pabagsak na po ang ekonomiya ng China. Bagsak ho talaga ang ekonomiya ng China, mga kutsero. At wala ho silang maaasahan, lalo na ang angas-angas nila. Wala ho silang maaasahan. Yun po ang totoo dyan. Also, mga kutsero, na ilang beses ko na rin po itong binanggit sa aking live stream. Ang number one trade partner po ng China is the US. Amerika po ang number one trading partner niya. Pangalawa po is Hong Kong. Pangatlo is Japan or South Korea. Palitan lang sila. Either Japan or South Korea or baliktad. Korea or South Korea or Japan. And then iba Western countries na ulit. Ngayon, mga kutsero, kaya sinabi niya dito, oppose bloc confrontation. Kasi mga kutsero, kapag kinompronta siya ng Western bloc, G20 o G7, NATO, pero North Atlantic lang yun. Wala.
Magugutom ang China, mga kotsero. Magugutom po ang China. Alam niyo po yung drama na to na ginawa ng China sa ASEAN? Pinapakita lang dito yung yabang at takot ng China. Bakit yabang? Kasi nagpadala sila ng opisyal doon. Pero, hindi si Xi Jinping. Ibig sabihin, sa isip-isip ni Xi Jinping, hindi ako pupunta dyan to keep my pride. Yun. Pero ano naman yung parte ng takot? Ito yung parte ng takot. Itong parting ito. Huwag kayong pumili ng partido. Huwag kayong sumama sa mga magagalit sa amin. Yun eh. Oppose block confrontation. Ito yun eh. Huwag kayong sasama doon sa mga bansa na galit sa amin. Alam niyo po mga kotsero, sa Pilipinas, wala naman tayong kinakampihan. Pero ipagtalaban lang talaga natin kung ano yung tamang para sa atin. Yun po ang sinabi ni Presidente nung kinumpronta niya ang Chinese Premier sa ASEAN mismo. Diyos ko, nakakahiya to. Hindi ba ang liit-liit ang Pilipinas? Tapos, ang liit-liit ang Pilipinas, tapos sinagot yung Chinese Premier. Sabi ng presidente natin na tinatawag ng iba na weak leader daw, Philippines rejects claims of South China Sea disputes due to rivalry of two powerful countries. Yan. Panoorin natin to. Kasi mga kotsero, dito po natin marinig yung speech ni Presidente. Nel, ano ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa usapin sa West Philippine Sea? Yes, Monica, sa retreat session ng ASEAN leaders, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa South China Sea. Yun. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dapat mamayani ang sinumang nais guluhin ng kapayapaan sa riyon para sa pansariling kapakanan. True. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Right. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Pinabulaanan din niya na ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabangga ang dalawang makapangyarihang bansa. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. Di ba yan ang sinasabi ng mga pro-China? Kaya lang naman kasi kumakampi kayo sa US, ganyan. Kasi tuta kayo ng Amerika, etc. Kasi ano pa yan, what do you call this? Colonial mentality, etc. Ay hindi. Hindi ho natin ganun. Wala akong ganun. Walang colonial mentality. Pinoprotektahan lang talaga natin kung ano yung para sa atin according to international law. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. True. Walang partikular na tinukoy na mga bansa si Pangulong Marcos. Ipinahayag pa ni PBBM sa ASEAN leaders na malayo pa sa ngayon na matamo ang kapayapaan sa South China Sea. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. Nanawagan rin na suporta ang Pangulo para maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng praktikal na hakbang upang maiwasan ang miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Kaninang umaga, naganap naman ang ASEAN-China Summit. Dumating sa Jakarta, Indonesia si Chinese Premier Li Keqiang
Binigyan diin niya ang patuloy na magandang relasyon at ugnayan sa member states ng China sa ASEAN. Kung mayroon man anyang hindi pagkakaunawaan ay dinadaan naman ito sa dialogo at konsultasyon. Wow, dinadaan daw sa dialogo at konsultasyon, sabi ng China. Ang titigas talaga na mga mukha nyo. Dialogo pala yung binobomba ka ng tubig sa dagat, no? Dialogo pala yun, no? Dialogo pala yung hinaharangan yung mga barko mo, yung hinaharangan yung mga bangka mo. Dialogo pala yun. Dialogo pala yung tinututukan ka ng mga weapons grade laser, no? Dialogo pala yun. Mga sinungaling talaga tong Chinese Communist Party na to eh. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation, and consistently deepen practical cooperation in the traditional and non-traditional security fields. Sa intervention ni Pangulong Marcos, tinalakay niya ang halaga ng pagsunod sa international law upang matamo ang kapayapaan sa rehiyon. Binanggit ni PBBM ang patuloy na pagkilala ng bansa sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nananatiling target ng ASEAN ang maagang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. Boom! The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Palapakan mga kotsero! Palapakan! Bakit? O di sinopla ngayon si China. Sinopla si China mga kotsero. Sopla! Ulitin natin. Ang sarap pakinggan nung sinabi ni Presidente na yun. Ulitin natin. Ang ASEAN ang maagang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Patay! Iyak yung mga pro-China dito sa Pilipinas. Iyak! UNCLOS ang susundin, hindi yung historical basis ng China. UNCLOS, international law. Congratulations, Mr. President. Narinig din namin sa'yo, finally. The game. Tuloy. Sa isang larawan, makikita naman na magkausap sina Pangulong Marcos at Premier Lee. Wala pang detalye kung ano ang napag-usapan ng dalawa. Kanina naman ay Monica na naganap ang bilateral meeting ng Pilipinas at Canada kung saan nakaharap ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kung saan ipinahayag ng Canadian Prime Minister ang kanyang katuwaan na magkaroon ng kauna-unang Filipino-Canadian Minister of Small Businesses. Inimbitahan din ng opisyal si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada. At ngayon lamang hapon ay halos katatapos lang din yung ASEAN US Summit kung saan si US President Kamala Harris ang humarap sa ASEAN ngayong hapon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, maliban dun sa nakita natin na brief encounter ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Keqiang, magkakaroon ba ng pagkakataon na magpulong ang dalawa? Ukol naman sa bilateral meeting na schedule sa China ay walang schedule sa ngayon. Wala tayong update kung magkakaroon nga ng pagpupulong ang dalawang leader. Yung picture na yan ay kumbaga sa sideline lang siguro na bago magsimula o pagkatapos nitong ASEAN-China Summit. Ang naka-schedule lamang na pulong ngayon, bilateral meeting, ay sa Vietnam at kanina nga ay naganap yung bilateral meeting naman sa Canada. At ayon nga dito kay US Ambassador o Philippine Ambassador to the Philippines, Romualdez, ay ngayon isinasatinal pa kung magkakaroon naman ng trilateral meeting ang Pilipinas sa US at sa Japan. At antabayan na natin yung mga schedule pa na magaganap dahil hanggang bukas pa yan, Monica, sa mga yung magaganap na summit at mga bilateral meetings.
At huling tanong na lang kasi talagang mainit na usapin ang West Philippine Sea lalo na nitong mga nakaraang buwan. Ilang encounters yung ating naranasan with the Chinese vessels dyan sa West Philippine Sea. May nabanggit ba si Pangulong Marcos kasi ang nais niya ay sabi niya mapayapang paraan. Paano niya gagawin itong mapayapang paraan na ito? May nabanggit ba si Pangulong Marcos? Matagal na rin niyang binabanggit itong polisiya na to at sa mga nakaraang administrasyon ay kumbaga sa termino ay ina-adapt ng mga administrasyon yung mapayapang pagresolba sa resolution na ito, mga dispute na ito. Ito ay sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap, dialogo at nabanggit din ito ni Pangulong Marcos na mga nakaraan yung direct communication. Tawag doon high-level communications, yung mga matataas na opisyal ng Pilipinas makikipag-ugnayan sa counterpart niya sa China para ma-resolve kung ano man yung mga usapin na ito. So sa pamamagitan nun ay nagiging kumbaga kalmado ang lahat para ma-resolve yung anuman dispute at sana yun nga, inaantabayanan natin yung magiging pahayag ng ASEAN kasi sa pagtatapos, tuwing magtatapos yung ASEAN Summit, Monica, ay naglalabas ng joint communique o yung statement ang buong ASEAN ukol sa iba't ibang issue sa riyon at inaantabayanan natin kung mababanggit yung South China Sea issue na yan. Kasi ilang taon na rin to, Nel, na nararanasan ng Pilipinas. Sana after this ASEAN Summit ay makakita tayo ng significant changes dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Jakarta, Indonesia. Yun. Sopla, guys. Sopla Sopla yung Chinese Premier Palakpakan nila si Presidente John. Good job, President. Mr. President. By the way, may dalawa pa akong na-observe dito. Unang observation, ito, yung sa... Saan ba to? Hindi dyan. Yung kay Trudeau. Ayan. Itayin natin yung malaki. Ayan. Ito yung una ko na-observe. Baliktad yung yung flagpole. Ay, yung flag, Philippine flag. Nasa taas yung pula. Pero I'm sure it's an honest mistake, but it's a mistake that should not have happened. Kasi protocol yan may protocol na sinusunod and I'm sure kung sino man yung nag-ano nito I'm sure nasabon ng bonggang-bongga to. Yung gumawa to. Ito pangalawa na obserbahan ko, mga kutsero. Parang ngayon ko lang siya napansin. Sana. Tulog si Martin Romualdez. Tulog Tatagal natin audio. Natin kung tulog Pero Pagod. Inaantok yarn. Tulog ulitin natin. Ayan. May may headbang pa. Nasaan na ba? Ito. Ayan. Ayan natin. Ayan. Up. May headbang pa, guys. Meron pa yan. Natawa ako. Ito yung nakahalata ako na tulog siya O yung inaantok ba. Makapagod sa biyahe. Pero okay lang naman yun. Ayan. Balik natin konti. Yan. Up. Kong. Pwede magpahinga, di ba? Baka masyado tayong masipag dyan. Ayan. Up. Joke lang ko joke lang. Kamapikon. Katuwaan lang. Okay, so ganoon. Nasopla. Sopla, mga kutsero. Sopla ang China. Nasopla ni Presidente. Wag daw i-misinterpret, etc. Anong sagot ng Presidente? The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law
including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Ayun. Ano sabi ni Presidente? Tutok tayo sa batas. Focus tayo sa UNCLOS. Dahil yan ang magpapanatili ng kapayapaan dito sa ating lugar. Sopla ang Chinese Premier. Dinidistract nyo kasi kami. Dinidistract kasi tayo dito ng Chinese Premier. Ano yung countries disputes that may arise between countries due to misperceptions, diverging interests, or external interferences? Parang may nanggugulo lang daw kaya nagkakagulo dito sa ating rehiyon. Walang ganon. Kayo lang ang magulo dito, China. Kayo lang o. Siga-sigaan kayo sa South China Sea, di kayo lang yung magulo. O dahil dyan, mga kotsero, eto na ngayon ang balita. Sabi ng Japan at Amerika, ay gusto namin kayong kausapin, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Sabi ng Japan tsaka Amerika. Patay. Anong sabi? In a chance interview with Philippine media on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations Summit in Jakarta, Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, said, a meeting between Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, and Vice President Kamala Harris is being ironed out. Ayan na. Ayan na. Ito yung sinabi ni Babe Romualdez. So we hear there's a trilateral meeting in the works. Could you elaborate on that? Well, yes. The trilateral meeting was actually requested by both the United States and Japan for the Philippines to get together here in Jakarta. However, the schedules are a bit tight, especially for, I think, Japan and the United States. So I think the Vice President Harris just arrived this evening, and it's a whole-day meeting tomorrow, so they're trying to look for the time. And also, I understand that the Vice President is also leaving the next day. She's really staying only for one. So we're not sure whether that's going to happen. However, they will see each other, of course, tomorrow and at the gala dinner. So hopefully something along those lines. On that time frame, they're going to be able to meet. But so what's the agenda of the trilateral meeting, if ever? Well, we're all allies, basically Japan, the United States, and the Philippines. So I'm sure, obviously, the West Philippine Sea will most likely be part of the discussion, but mostly in cooperation and how Japan, the United States, and the Philippines can work together, especially in the area of economic security, which is also very important for us. Should the trilateral meeting push through, what will be its significance and why is it important? And obviously, the importance of that meeting is because of the fact that we've had discussions with both Japan and the United States on many issues surrounding our area, our territorial waters, and of course the South China Sea. Okay. But as I said, economic cooperation between our three countries, or between our the two countries with the Philippines, is also very important for us. So the president was very eager to have that meeting. However, as I said, it's still being worked out. The schedule is really very tight for both, not only for us, but also for the United States because of the very short stay of the Vice President. Sir, what message do you think, how will China receive this, should this push through? I don't think there's any, it's nothing new that countries, in meetings like this, in summits like this, there's always a lot of bilateral meetings between so many countries, so it's really nothing to, I know that the people are putting meaning into it, a special meaning into it because of the situation that we're all, the situation in our part of the world, but at the end of the day, it is really a meeting of friends and allies and partners. Yun.
So gusto raw tayong kausapin bilang kaalyado at mga kapartner daw dito sa bansa. Dito sa rehiyon pala ng Southeast Asia. So mukhang may mga developments na magaganap pagdating sa ating foreign relations. Especially with allies. Lalo na po sa mga kaalyado natin, mga kutsero. And that is a good thing. That's a good thing. At mukhang unti-unti nang nasisemento. Unti-unti na palang nasisemento ang polisiya ni President Bongbong Marcos pagdating sa paikitungo, lalo na sa mga bansa na wala ang interes ng Pilipinas sa kanilang mga isip. Tulad ng China. So mga kutsero, we're still going to monitor this. So tignan po natin kung paano mag-move forward itong partnership between trilateral partnership between the US, Japan, and the Philippines. Pero kung ako siguro tatanungin, baka yung mas magbigay bunga talaga dito is yung partnership with Japan. And I think that is a I could say that with some certainty. So let's just hope that maging mabuti yung magiging usapan nila, no? So mga kutsero, hanggang dito na lang po muna tayong muli. Okay, at nakikiusap po ako mga kutsero, kung di nyo pa po nagagawa, mag-subscribe na po kayo sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow din po tayo sa ating Facebook page. Also mga kutsero, huwag nyo na pong kalimutan na meron din po tayong merong like at share buttons dyan sa baba. Pa-share na rin po ito sa inyong mga social media accounts para happy tayong lahat, di ba? And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone, see you next time.